May dumadaan na cruise ship dito sa Cavite. Tara, lapitan natin. Teka, mukhang may kakaiba sa barkong yan. Story time. Ako si Claire Turquisa. Gusto kong ibahagi ang karanasan ko na hindi ko madalas ibahagi sa iba. Nangyari sa amin to noong 2010. Nagkayayaan kaming magbabarkada na mag-beach outing o maligo sa dagat. Since may kaibigan kaming may kamag-anak na taga Noveleta, Cavite at malapit lang yung bahay nila sa dagat, inoffer niya sa amin na doon na lang kami magstay sa kanila. Nakaalis kami sa Manila maghahapon na. Kaya pagdating namin sa Noveleta, Cavite, kumagat na ang dilim. Habang naghahanda sila ng pagkain namin, nagkayayaan kami na mag-swimming na muna. Umayag naman yung iba kong mga kaibigan. Pagtampisaw namin sa dagat, ang kwentong inyong matutunghayan ay hatid sa atin ng CCAI Chat. Isa itong application na pwede mong gamitin araw-araw dahil libre lang ito. At madadownload mo to sa App Store o Play Store. Pwede ka magtanong dito ng kahit anong gusto mo. Tulad ng, totoo bang pag tumama ang solar superstorm sa mundo, mawawala ng internet? Totoo nga na ang isang malakas na solar superstorm ay maaaring Pwede ka rin mamili ng karakter na gusto mong makausap dito. Hindi lang isang boses ang pwede mong makausap sa app Choose na the to. voice you'd like me to use. Hi, choose the voice you'd like me to use. Hello. Pwede ka rin mamili ng language na gusto mo. Para ma-download to, i-copy mo lang yung link na nasa bio ko. Kaya ano pang hinihintay mo? Download na para makausap mo na siya. Pagtampisaw namin sa dagat, namangha kami sa tubig kasi parang may mga kristal na lumiliwanag. Kaya sinasahod namin sa mga palad at damit namin yon. Tapos sa kakasunod namin sa pagpulot nun, unti-unti na kaming napunta sa gitna ng dagat. Mababaw lang yung tubig nito dahil low tide na. Nung nasa gitna na kami ng dagat, may nakita kaming malaking barko. Parang cruise ship, malaki, maganda at ang daming ilaw. Sabi ko sa mga kasama namin, lapitan natin. Total mababaw lang naman yung tubig eh. Nasa gitna na tayo pero hanggang bewang pa rin yung lalim ng dagat. Nilingon namin yung mga pangpang at halos hindi na namin makita yung mga ilaw sa mga bahay. Hindi namin namamalayan na ang layo na pala talaga namin. Tapos yung kaibigan naming Bisaya, bigla siyang tumigil at sinabi sa amin na May maling nangyayari. hindi namin siya maintindihan ng una kaya sabi namin, lumapit pa kami para mas makita pa namin yun ng malapitan. Pero sinabihan niya kami ng, Huwag na tayong tumuloy. May nararamdaman akong hindi tama sa nangyayari. anong hindi tama? Basta, sumunod kayo sa akin. Lalakad tayo ng patras hanggang sa pangpang. Sa barko lang ang tingin nyo. Walang sisigaw, walang tatakbo, at wala ring lalangoy. Kung ano daw yung lakad namin papunta dun sa cruise ship na yon, ganun din daw dapat ang lakad namin pabalik sa Pangpang. Bigla kaming natakot sa sinabi niya, kaya naghawak-hawak kami ng pabalik ng Pangpang ng paatras. Nung nakarating na kami sa Pangpang, dito niya na sinabi sa amin ng dahilan. Tinawag daw kami ng mga engkanto, pero sabi namin sa kanya, wala naman kaming naririnig ng mga oras na yon. Pero yun na raw yung oras na dinadaya kami ng nilalang na yon. At kaya raw kami naglakad pa atras para daw madaya namin sila na nasa mahika pa rin nila kami. Dahil hindi raw tunay yung barko na yon. Barko raw yun ng mga engkanto. At dadalhin daw kami nun sa mundo nila. Saka isa pa, paano raw magkakaroon ng ganong kalaking barko kung ganon kababaw ang dagat. Tapos nung tinignan namin ulit yung barko mula sa Pangpang, nawala yun ng parang bula.